So, nung nag-start ako mag-disciple, yung isang disciple ko, dinisciple niya ito, ang anak ko. So, may disciple ako, dinisciple niya ito. Tapos, nung anak ko naman, nag-start rin siya mag-disciple ng iba. Okay? Yung isa sa mga disciple niya, dinisciple ngayon ito. Wow. No? So, that's how many generations down the line. Chain. Si Aaron. Naging chain siya. So, ngayon, siya naman yung naghahanap ng mga i-disciple. At this point, he's being trained. Kaya sinabi niya, pwede ba akong mag-start na ng sarili kong small group? Okay. So, noong 1998, nung pumunta ako doon, walang small group sa mga kabataan ng time na yun. But at this point of time, nakapag-produce na kami ng more than 100 small groups na nanganak. And I never handled 2 small group Bible studies. Isa lang. Lahat yun naging chain under John and me. No? And we are influencing a lot of churches. Dumating yung point na nag-inquire na yung ibang mga churches from our denomination. Kaya ang nangyari, nagko-coach din. Tapos we started campus ministry. So we influenced a lot of churches to start campus ministries. Not just in Metro Manila, but nationwide. Tapos from the denomination, nag-start na rin mag-inquire dahil nasa alliance ako. 10 years, suma ako sa alliance. 10 taon ako. Akala ko suma ng Laude, ha? Ang tagal kasi nagtatrabaho ako saka nag-aaral. Meron time na humito ako for 2 years, siya yung nag-aaral. Natapos niya kaagad dahil full-time siya nag-aaral. So nauna pa siya nag-graduate sa akin. Sumunlayas ka na ngayon. So, ang daming naging circle, na God allowed that. Kaya, later, na minove kami ni God to form Waymakers. We are networking, hindi kami literally under or mandated, with a group worldwide known as the Global Youth Initiative. Kami yung mga may pare-parehong heart to create a movement of disciple-making based from the life of Christ. So, natutunan ko yun actually sa student venture under kay Jonathan Lansangan na hindi na ngayon nasa ministry, wala. Parang na-personalize ko siya talaga, I studied it well and I started applying it. And hindi ko alam na balang araw, tatawagin ako ng founder, tatawagin ako. So when I was in the church one time, sabi niya, may nag-ring, unknown number. Nung sinagot ko, long distance from the US. And sabi niya, I heard na what's happening in your ministry. And sabi niya, baka gusto mong makipag-network sa amin. So doon nag-start yung international network. But they don't tell us what to do. Basically, we're just friends. We have the same mission and vision. And we're using the same DNA, yung life ni Christ. So yun po. And then with that, na-invite din ako ng IGSL to teach. So pareho kaming adjunct professor right now sa IGSL. And we're teaching one of the core subjects, which is yung building disciples through movement context. Kasi nga, sabi nila, since this is something na ginagawa ko, they want me to teach it sa mga estudyante. That's why, part yun ng ginagawa namin. So we travel nationwide, helping different denominations and creating different models ng ministry ng movements, and disciple making. We do that by training people. May conferences kami. May mga nag-host ng mga training namin, denomination or churches. And then, yung next level nun, those who are interested, kino-coach namin. Actually, kaya kami aalis, may meet kaming coaching group ngayon na nataon na tinumaan ng time natin. We have established coaching groups na we have seen these people na ang tatagal na sa church. These are pastors, deacons, elders, board people, even young people, na nag-start sila ng sarili ng mga small groups. Some of them started to multiply. And then, from coaching, nagme-mentor din ako. So, very limited yung time ko for mentoring kasi, we have certified almost 200 people nationwide at this point. And so, hindi na lang ako kumikilos, marami na rin.
Ang full-time lang sa ministry namin ay actually 4. And with that, God is allowing us to cut across the nation. Tapos, probably, nagtataka kayo, hindi kami gano'ng nakikilala. Kasi ang movement ng disciple making, hindi naman yan bigla-bigla. So, we are a silent movement na nag-create kami ng disciple making and people learning how to church plan. Anyway, meron rin kami mga model like, kasi regular kami sa Jensen, meron rin kami ministry. Meron rin kami ministry na Muslim yung nature, and they are also using the same DNA yung ginagawa namin. And that's part of what Wavemakers is doing. Ayun. So annually, we minister to about 3,500 to 5,000 people, leaders actually. Wow. Kasi we don't target members eh. Ang target namin mga Leaders. ng mga churches and denomination. Ganyan po. Hindi ho ako namin gumagawa, no? Kasi we were able to train other people who are able to train other people. So, ganun yung ministry namin ngayon. Wow. And nagre-raise kami ng support, so hindi bago yun. No, medyo umasa lang ako sa simbahan, nakarami siyang na taon. Pero, sabi ko nga sa asawa ko, nung re-resign ako, sabi niya, saan ako concert? Sabi ko, mas gusto kong magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa simbahan, Amen. Yun. And marami namang na-bless din sa ministry namin. Twice na kami nabigyan ng sasakyan. Yung unang sasakyan, nung nabigyan kami ng pangalawang sasakyan, pinamigay ko yung unang sasakyan. So, Saan na pinagay? Amen. Ito. Kasi ba tayo Fix naman, fix. So, muntik na dalawang sasakyan namin, kaya kinumpute namin, parang sobra na to, hindi natin kailangan ng dalawang sasakyan. Oo nga. Yung gastos, yung ganun, hindi wise, hindi good steward. So, nag-pray kami kung kanino namin bibigay. So, we end up giving it, investing in another ministry. So, we have a van ngayon. Sige, reserve na kung meron pang kasunod. Kailangan mo muna mag-drive. You deserve a brand new. Alam ka na. You pray for brand new. Victor eh. So, yun po, ang numero ng mga supporter namin are actually yung mga families namin, mga kapatid ko, yan, mga sa amin. And then, meron kaming, kagaya ng crusade, I think you know naman what we mean when we raise support, di ba? So, we are registered sa SEC, may sarili kaming board. We are being run by Discord, chine-check kami, accountability, we report to them. Ayan. And I work closely with my denomination as well. Professor din ako sa Bible seminary ng aming denomination. Yan, tuturo lang ako doon. So, yan po, kaya yung kabisihan ko, yan. Ako na yata pinakamarami pating buhok dito. Nagpakulay. Puti na. Ang babata, tingnan yun. Tingnan mo. Ayan o. Nung tayo JFT pa, actually, 27 ako nun. I think hindi ko nagkwento sa inyo kasi na yata student lecture na doon ako first na diagnose ng high blood. 27. 27. At the age of 27, may high blood na. Ay, nasa church na pala ako nun. Tapos lahat ng reading ko sa blood, normal yung reading. 3 times na ako nababalik ng doktor, normal lahat. Tapos sabi ko, nga, kung nga tayo, ano ba trabaho mo? Sabi ko, pastor ko, kaya pala. Not surprising. So that's just the church, pahingayin nyo to, 30 days. Ano mo na? Sabbatical. Anyway, but it was quite a ride, it's not, parang I'm just sharing to you yung summary, but it was quite a ride. Merong mga time talaga na nag-aaway kami kasi yung mga pagkain namin, ihahain ko. So, bisita namin, bukas wala lang akong pagkain, gano'n. Tapos sabihin niya, sa tao ko, pero ay pagkain ako magpapadala sa God. Yes. And true enough, talagang nangyayari talaga. Yes, that's true. Hindi, yung mga nababasa lang natin noon, George Mueller, yung mga gano'n. Parang Dami ko lang yung gano'n, yung mga pangyayari, by faith talaga. And I am so blessed kasi John is
one of the best trainer, if not the best trainer, One of the ng best. ministry. The best! The best! So, The best! Usap tayo ulit. Ano ba yung masaya ko? Quiet. 80 to 90% ng travel time ko, Jot joins me. So, and That's good. he's really a good trainer. Siya yung nag-open ng mga ministry sa mga wives, sa women, sa mga pastors' wives. So she's doing that. She's dealing with them. 10% lang malulusotan mo, no? Hindi ka makalusot. Marjano ba? Pareto daw man. So, ganun po, no? I am very, very happy that God gave me, as the Bible Okay, you have to mentions. sit down already. O baka mag-asawa ng hindi oras to. Anyway, if you are interested yung mga sa training namin, you can host, you can invite me. 3 days ang minimum ng entry. Ang tawag namin doon, Movement Building Seminar. Okay, Movement Building Seminar. It is literally a Christological study on how Jesus discipled and built the movement of multiplying disciples. Wow. Is that continuous, Randos? Begin. Kunyari, Friday through Sunday, tuloy-tuloy yun. dapat hindi, Actually, galing kami Pagyan. dun sa hiwa-hiwalay and ang baba ng It's not effective, start ano? ng success ng pagkatapos. dapat So, talaga, may momentum. after we evaluated it, yung On support. the third day siya. Tapos, kung interested kayo, ang encouragement namin as we have observed and studied, yung mga napapadala ng 3 or 4, yun ang mga nag-jumpstart talaga ng mga ministry. Yung mga dumadating na mag-isa lang siya, mga 3 to 4 years bago siya makakita ng result. Yung dumadating na team, within 1 year, or in 18 months, may result yun. Mayroon na ka. Very Significant ng result na. Oh, very critical. So, by the way, nasa Nueva Ecija ako, nasagapan ako ng January 14, 15, and 16. Okay? April, nasa Marikina ako. May, nasa Sarangani ako. Saan sa Marikina? Ay, hindi ko pa ma-pinpoint kasi nandun. But I'll let you Pero, know. anong date nun sa Marikina? Hindi ko na April. makuha. But since we are connected, Siya, post ko sa Mag-group page na lang kayo. Okay. Yun naman. And then, we're about to start a coaching group sa East Manila. So, the Marikina area, Antipolo, and mga ganyan. Yeah, we will Kasi join there are 2 new, Marikina. yeah. Sama kami sa Marikina. Pwede po, pwede doon. So that's how we do it, no? It's not just me who's doing it. Ang formula talaga ng Panginoon pag nakapag-train ka ng ibang tao and they caught that vision, Kasi ang primary reason ng training namin is for you to reignite yung love and passion mo kay Christ. Yes. Ganun po. Marami kami nakitang pastor na umiyak talaga during the training na nagsisisi sila na bakit ngayon na nila. So, pa-pray na rin ako kasi yung ministry namin goes beyond the Philippines. Since I'm dealing with ITSL students, I also coach and mentor international students. Okay. And, yun, ganun po. This is for leaders only? Yes. Like pastors and elders of the church? Elders? Okay. Saka yung mga nasa position, Okay. hindi yung, kasi meron mga inelect lang Ayoko yun. Hindi ako sa mga sinasabi. Influencers. Gusto ko yung matagal na. May chosen few. Oo nga. Yung talagang Pinaka-core din. nandiyan na matagal na Core. leader na The nag-struggle na gusto core of the ng church. Gustong change sa church. Ayun talaga. Pero hindi maka-take off. No? Mga officer, hindi yun. Yeah. Then, Tapos may regular conference kami every October, first week ng October. Ang tawag namin Asia Pacific Healthy Church Conference. So international, may mga dumadating to international and we do that. Wow. But we will let you know. That's a big ministry. Okay. Amen. Thank you. So yan yung ministry namin, church, campus, community, Muslim, and all of that. That's where we are. Amen. Mayroon kang limit, like for example, kung how many participants? Yung sa movement building, ang advisable is 50 is the 50 at least. Maximum 50. Para manage ito. You can host if you have
25. Basta between 25 to 50. 250. Young, Okay, okay. young people or leaders. Pwedeng halo. Pwede nga. Basta lang siya. Basta leader, sa leadership Kasi position. ang pinaka-actualisado sa church namin is available yung young people. Sa young people is mga professional na rin sila. Nag-start ako sa young people namin. So yung buong church namin ngayon, nag-change into disciple-making Wow. mindset Praise the Lord. because of that. So, And I believe in Tayo that. mag-host So, yun tayo. ang Pwede tayo. pinaka- Tayo mas putaas din mga pinakamahina. mismo. Sa akin, Pwede. Ikaw may church ka rin. main ko yung Pwede. Yeah, sige. Kasi ako, Para sa church. tayo mismo. Kasi Oh, yung mga yung- churches natin. yung Yung churches churches natin, malapit yung church natin. Pwede natin. music Pero ministry. kung denomination na, maganda rin denomination. So, mahina. They will have to see themselves here. Train na rin tayo. Yeah. Pastor, Tayo rin. sa Methodist, in-embrace ng Methodist ang G12, pero hindi ito conflicting with the G12. Yan ang Actually, meron kaming tinatawag na UMC Doc. Oo. Ano yung copy lang yung sa G12. Oo. Meron din akong coaching na 3 groups kaya nag-boom siya yung inorganize kong 3 missions last year itong taon na ito. Yun yung result ng aking coaching leadership ibang cell group. Ganun din ang movement nun. May mga nag-attend na rin sa amin ng mga taga ng G12 yung nature ng church nila. And it's not conflicting talaga. Kasi Hindi naman. these are all principles. Actually, open ang Methodist kasi more on growth kasi pinag-usapan. Kasi ang realization sabi nga nila is tayo na lang nahuhuli Methodist. No? So, ang huling meeting ng bishop ay kailangan na tayong kumilos. Amen. Okay. No, so yun yung Giant wicks. Philippines for movement sa UMC Doc. Isa na yung kasi binababang approach ng cell group approaching yun. Coaching yun. Amen. Isa na lang. Yung 3 bishop na yun, isa na lang ang program. Okay. More on coaching sa cell group leadership. Ganun muna. Wala namang conflict. But by the way, we're working with the United Methodist of Singapore, pati ng Indonesia. Actually, they're sending people sa akin para mag-train so that they can also Kasi do the things. sila, pinsan mo naman sila, Gilbert. No? Gilbert. O sila yung kasama ko sa cell group. Okay. Sa coaching. We have Kasama enough ko sa Siguro sa practical na, no? Kung sakaling tayo mismo mag-host ng tulong-tulong tayo, yung mga churches natin. So yun po yun. Para Maganda po yun yung mag-ano tayo, simula po sa mga youth leaders sa church para i-connect natin. Tapos, Ikaw po ba ang senior pastor sa inyo? Kasi normally, sa experience lang namin, yung churches na nagpapadala ng youth lang, pagbalik ng mga youth, di mabubuhay, di ba? Dadami sila, lalaki yung ministry, magkakakas yung ministry. Eh dahil hindi alam nung mga nasa taas, natitreten sila. yan, Totoo yun. Totoo yun, I can tell you a lot of testimonies na yun. So, hindi na kami, pag halimbawa sasabihin nila, young people ang papadala nila, sasabihin hindi kami papayag. Kailangan merong mga leader. Totoo yun kasi Young people and leaders. kung siya po ay may under pa sa iba, sa taas, mali ba ako yung pastor? Alam mo. So, yung kung approve ito ng senior pastor or ng mga elder and deacon, we encourage them to also attend so that hindi, kasi very radical po yung yung pag-uusapan doon sa mga training. So, akala nila they are doing other things. Pero the reality is, nakikita nila dumadami, tapos bigla nilang titigilan. Kung may bakanting slot ba kayo? Ano ba? Kunyari kami dito, tulong-tulungan na ako produce ng 50 minimum. 25 minimum. 25. Siguro, kung tulong-tulong tayo, Pwede mo na churches natin. pag-usapan, pero ang may schedule ngayon, Siguro, ano na lang. Mga May, ganun, summer. Basta pag may bakante. This year, anong bagante mo this year? Ganun siguro, no? mag-ano na lang, babalikan ko yung ministry assistant Schedule. namin to make sure na hindi ako magsasabi ng nag-schedule. Kasi, pastor, total, baka senior pastor kami. Kami, yung team na yun, yung gagawing seminar, yung member Nandun niya, kami siya. ako. Yung mga leaders namin. Ito mga senior pastor dito. Isi-synchronize lang natin para isang lang. Oo. Para- Ay, gusto ko yun. At least we can speak the same language. Yes.
We're on the same Ayun page. naman. Kasi Ah. kaya po tayo meron ganito para maano natin, may evaluate natin ano ba yung mga ministry natin pinangawakan ngayon. Ah. So para malaman natin kung meron po pwede natin apply sa church natin or the other ministry, pwede natin pagsama-samahin. Ah. At kung saan, ang purpose naman ito, maglumago ang ating mga churches. Totoo. So, yun ang purpose. Amen. Yung body of So, ang Christ. gusto ko dyan, mukhang nasa-sense ko lang sa sinasabi niya, focus sa Word of God. Anong ginawa ni Jesus? Kaya hindi sa methods. Ba? Very, Kaya, very much. kaya kung T40 ang gusto ko, G12 gusto mo, pero kung principles sa Bible, wala tayong pag-usapan niya. Totoo. Wala. Wala akong T40 kasi Nakasentro pa rin. trained din ako ng T40 eh. Oh, good. Praise the Lord. And then, partly pumasok ako ng G12. Oo. Kaya lang, pipilit na nila yung kay Castellanos, hindi din na Ay, hindi. Mahirap. Mahirap. Yung principle lang pag-usapan natin. tama. Hindi yung Wala. methodology. Kanya-kanya context. Kaya hindi G12 pang ano namin, UMC to, kasi meron kami mga part na Ayun, inayos doon. Pag-usapan Ayon natin. ayon sa heritage ng Wesleyan, meron kasing yung sa group ni Wesley, meron tinatawag sa coaching doon sa cell group na yun, yung mga tinatawag na group niya noon. Holy Club. Yun yung Holy Club, yun yung cell group niya. Club of Actually, Society kung of babalikin Friends. yung history ng Wesleyan, Pero that Ganun time, yun, si John eh. Wesley nagsasabi ng Holy Club. Galing kay John Wesley yung cell Nagano group na talaga yun. siya. So, Amen. coaching. Ang alliance naman, naglabas ng statement. Tama. Ang ganda. Hindi kasi yun ang forte ko eh. I am really bringing in myself sa lahat ng disciple-making training. Kaya aware ako dun sa mga... Tama. So siguro if you can So, yung, ikaw na mag-set ng we can send a delegate. Mix tayo. Hindi, pentang initial na date niya. Tayo May siguro. Bakasyon din ang isip ko. O sabihin mo kay Chat. Nasa gitna tayo. Yeah. About me. Mag-block na nung So, mas maganda yung maliwanag. Ano na. Amen. Thank you. Thank you. Pakipag-pray ko, kasi as we build this movement, yung Mindanao, kung ano yung mga followers na ginagawa namin dito, they will have their own next year sa Sarangani nga gagawin. Yun, kay Pacquiao. Serious, there are trained people already in Mindanao who are able to do and replicate these things. Amen. And we are looking forward na mas strengthen yung pag-reach sa mga tribes doon. How about this? Kasi iba-ibang background namin dito. Kung sa aming kahalimbawa magsimula, para malaman namin kung ano yung meron dyan, para ma-implement namin sa ministry, pwede bang kahit maiksing konting orientation sa amin? Para at least ma-fix, Overview lang. Overview nangyari ang na. tawag. Kung gusto nyo Overview lang lang. ganun, bigyan nyo ako ng mga... Hindi, we can meet at 2 hours. Oh, yun. Yeah. Yun. Yeah. And then I could just share to you yung pinaka-overview. Pinaka-overview lang. Praise the para at least man. Ang gagawin natin, set din natin. Pero I cannot give you a schedule at this point. Okay. This year. So, tama. early next year yan. So, Kahit early next year, mga January 1, okay na. wag na yung May, baka may kalabukan. Parang kay si Kuya Jun, parang before the sending our key leaders sa local church namin, parang gusto niya na first hand muna kami mga senior pastor in the local church. I-represent nyo sa amin yung overview kung paano yung Para training na bibigay nyo sa mga. Tsaka mabibili Para kung mag-inquire yung mga isisend namin, ano itong training pupunta even before the training, pwede namin hindi kami lalabas na wala kami Sa sa mga introduce namin sa mga members na ito, ganito yung training nito. So, kailangan natin i-adapt to. Need natin to sa church. Amen. And that's only good for 2 hours. Yung Okay. overview. Yes. Siguro, mga isang... Si So, Ivan, baka pwede natin i-set ng 2 hours dito. ng CCT. Ban, pwede na natin. Ayan, Gawin. nagpa-overview lahat ng mga officers na yun, tinawag nila ako, nag-overview ako sa kanila. So we're creating a model right now sa General Santos City. Wow. So, maganda yung CCTV. Can you imagine, nandito ang resources, naunahan pa tayo ng Mindanao. Kasama pa natin dati. In any context po, whatever your ministry is, kung youth, senior, men, women, diba? Pagka magkaroon na tayo ng idea nito, let's say, ma-set up ito by February, so magkaroon tayo ng idea, we can tell our senior pastor. Yeah. Yeah. So, bigyan tayo ng idea. Mag-communicate tayo sa Facebook to Yes, okay. peg a date. Sige. Kasi kaya ito yung ginawa, para at least paano natin Ma-integrate natin yung ating mga experiences and then... Tama. sa ministry. Tama. Oh, yeah. Kasi meron tayong high school ministry, may Jesus Film tayo, may baptibo, kompleto.
Siya yun. Evangelist. Yung ibang evangelist. Bob Tiboy. Si Bob, yung naman siya natin. Excuse me, Pastor. Ivan. May school Pwede ka bang in charge dito? Yes. Pero alam nyo, kailangan na rin namin umalis. No? Yes. Okay. Picture na. Pero I'm excited na mag-communicate tayo dun sa Facebook page natin. Sige, kung sakaling anong araw kaya yung, kunyari, one day tayo magkakasama. Kasi lahat naman tayo siguro, if you are going to make plan, we try to make it available sa 2 hours. Pwede din naman dito. Pwede. Kaya ba pwedeng i-arrange si Ivan? Na itong venue na ito. Tama. For just 2 hours overview presentation. Tapos yan natin yung high school. Kasi marami tayong high school ngayon. So, ministry, atot natin. Ang maganda kasi, pag mula dyan, bigay lang niya, minsan baka ma-fast track sa ngayong pag-multiply eh. Kasi baka may kulang lang tayong element na nagagawa nila. Pala. Tapos Dagdagan lang natin. Kuya June, if you can, by next year, kung meron tayong gagawin na regular meeting, and that meeting, gagawin natin yung overview. Pwede rin, no? Pwede na. Ang tanong, pwede ba yung meeting, dito ang gagamitin natin lagi? Dito, We can make arrangement with CCC. Kirop mga Tony and Ivan. Kirop Tony and Ivan, Tapos siguro pag-usapan din natin ang tuntunan. Ito plano na eh. Hindi, actually, nang hidden agenda dyan sa meeting kunyari. Pero trabaho ko. Thank you po.